Bago natin simulan ng kwento, please like and share the video at huwag na din kalimutang mag-subscribe. Iho, gusto mo bang sumama sa akin? Out of nowhere kong narinig ang boses ni Manang Lolit habang naglalaro ng bigay niyang regalo sa aking malaking truck at maliit na sasakyan. Napatingin ako sa likuran at nagulat ako nang makita siyang nakatayo sa gilid ng malaking cabinet ko. Nakasuot siya ng bestidang puting duguan at sapatos na puno ng putik. Basang-basa siya mula ulo hanggang paa at pumapatak pa ang tubig sa sahig. Kapansin-pansin din ang dugong umaagos sa kanyang noo hanggang leeg. Meron siyang mga pasapasa. Okay lang ho ba kayo, Nang? Tatawagin ko muna po sila, Mama. Wag. Malumanay niyang pagpigil sa akin. Ngumiti siya sa akin. Umagos ang dugo sa kanyang bibig. Wag mo silang tatawagin. Maglaro na muna tayo, tapos sasama ka sa akin, ha? Huwag kang magpapaalam sa mama at papa mo. Okay lang naman yan kasi ako naman ang Nang mo, di ba? Para sa isang 10 taong gulang na walang kaalam-alam tungkol sa nangyari, tumango-tango ako sa kanya at masayang nakipaglaro. Weird kung tutuusin pero may tiwala naman ako kay Manang Lolit at dahil nakikita ko siyang ayos lang siya, hindi na ako nangulit pa tungkol sa kanyang sugat. Sa kalagitnaan ng paglalaro namin, kumatok si Mama sa pinto at tinanong kung sino ang kausap ko. Ngumiti ako kay Manang Lolit. Nagsenyas siya na wag akong magingay. Pero hindi siya sinunod. Inosente kong sinabing naglalaro kami at mamaya ay papasyal sa kung saan-saan. Nagsalubong ang kilay ni Manang Lolit. Bahagya itong nagalit dahil hindi ko sinunod ang kanyang gusto. Manang Lolit? Takang tanong ni Mama. Jay, hindi ako nakikipagbiroan sa'yo. Sino nga ang kausap mo? Sabihin mo sa akin. Di kita tinuruang magsinungaling, ah. Alam mo kung ano ang punishment mo? Pagbabanta niya. Pero hindi naman talaga ako nagsisinungaling. Tiningnan ko si Manang Lolit at sinabi sa kanyang magsalita siya para marinig siya mismo ni Mama. Pero hindi siya nakinig. Ngumiti lang siya nang malapad sa akin at inilagay ang kanyang daliri sa labi. Senyas na wag akong maingay. Natakot na ako sa kanya, Sir Jupiter, lalo nang umagos ang dugo sa kanyang bibig. Dali-dali kong tinong ang pinto at binuksan ito. Itinuro ko kay Mama si Manang Lolit na dahan-dahang tumayo. Nananatili ang kanyang ngiti. Kaagad akong pinalabas ni Mama at malakas na isinara ang pinto. Tinanong ko siya kung nakita niya ba si Manang Lolit pero hindi siya sumagot. Instead, inutusan niya akong maglaro sa sala kung saan niya ako nakikita. Kinuha niya ang box ng puzzle sa kwarto niya at ibinigay ito sa akin para paglaruan ko. Bumalik rin naman agad siya sa harap ng kanyang laptop. Narinig ko ang pagbukas ng pinto ng kwarto ko, Sir Jupiter, pati rin si Mama ay naalarma. Nakita ko si Manang Lolit na dahan-dahang lumabas. Nakatingin sa akin, nakangiti at umaagos ang dugo sa kanyang bibig. Natulala ako habang nakatingin sa kanya. Hindi ko alam kung dapat ba akong matakot o mag-alala. Akma na sana akong lalapit nang bigla akong pigilan ni Mama at sinabing hindi dapat ako lumapit doon dahil baka may manakit sa akin. Dinipensahan ko naman si Manang Lolit. Hindi ako sasaktan ni Nang, panigurado. Nangunot ang noo ng nanay ko. Humigpit ang kanyang pagkakahawak sa balikat ko. Jay, kung sakaling nakikita mo man si Manang Lolit, huwag kang sasama sa kanya. Hindi na siya babalik sa atin. Matagal na siyang patay. Nagising ako matapos umalingaw-ngaw ng huling salita ni Mama sa isip ko. Tumama ang tingin ko sa taas pero imbis na kisame ang makita ko, imahe ng isang aling nanlalaki ang mga mata't malapad ang ngiti. Ang kasambahay namin dati.
Maayong buntag kaninyong tanan, mga ka-SB o Sir Jupiter. Ako po si Jason, taga Cebu. Ang kwentong ibabahagi ko ay mismong karanasan ko noong 2011. 10 taong gulang ako noon. Bilang isang batang walang kamuwang-muwang pa tungkol sa mga pumanaw, naging biktima ako ng isang kaluluwang hindi matahimik. Ang dating kasambahay namin na si Manang Lolit. Naaalala ko noon, meron kaming kasambahay na nagsilbi ng pangalawang nanay ko sa buhay. Simula kasi nung baby pa lang ako, siya na ang nag-alaga sa akin. Si Manang Lolit. Pero isang araw galing ako noon sa school. Napansin kong hindi mapakali sila mama at papa at halos hindi mabitaw-bitawan ang mga cellphone nila. Nang magtanong ako kung ano ang meron, nagkatinginan sila sa isa't isa bago ako nilapitan ni Mama. Nak, huwag kang mabibigla. Hinawakan ako ni Mama sa magkabila ang balikat. Pinipigilan niya ang kanyang mga luhang papatak na. Wala na si Manang Lolit. Hindi na siya babalik dito sa atin dahil forever na siyang mag-aalaga ng ibang bata sa ibang mundo. Hindi ko siya naintindihan kung ano ang kanyang naging ibig sabihin, Sir Jupiter. Nagpumilit akong pabalikin si Manang Lolit. Dagdag ko pa kahit ako na mismo ang magpasweldo sa kanya. Hindi na sila mama, basta bumalik lang siya. Subalit ang tanging naging sagot lang sa akin ni Mama ay yakap na mahigpit. Dahil doon, hindi na ako nag-aral ng mabuti. Napilitan akong i-homeschool nila Mama. Pero kahit yun, hindi pa rin ako makafocus dahil gustong-gusto ko talagang kasama si Manang Lolit. Gabi-gabi akong umiiyak, nagwi-wish sa bintana na sana bumalik na siya. Naglulupasay sa harap ni Mama habang may trabaho. Pilit na pinapabalik ang nangnang. Subalit wala talaga silang nagawa dahil patay na talaga siya in real life, Sir Jupiter. Isang gabi, halos maghahating gabi na pero hindi pa rin ako makatulog. Iniisip ko talaga si Manang Lolit at kung paano siya pupuntahan sa Leyte. Sa isip ko kasi nandun lang talaga siya sa bahay nila. Siguro galit siya sa akin dahil may mga oras na hindi ako nakikinig sa kanya o kaya naman nasosobrahan ang kakulitan ko. Gusto ko siyang puntahan at mag-sorry. Sa kalagitnaan ng paghihikbi ko habang yakap ang mga tuhod, narinig ko ang alitlit ng bisagra. Umaangat ang tingin ko sa pinto. Dahan-dahan itong bumukas, pero wala namang tao mula sa labas. Madilim din kaya hindi ko maaninag kung meron bang tao sa may di kalayuan ng kwarto. Tinawag ko sila Mama at Papa pero hindi sila sumagot. Naningkit ang mga mata ko sa pagbabaka sakaling may makita ako. Pero wala talaga. Jason? Napasinghap ako nang marinig ang pamilyar na boses sa likod. Dahan-dahan akong lumingon sa gilid ng kama ko at nanlaki ang mga mata ko nang makita si Manang Lolit. Kaagad akong bumaba ng kama at nilapitan siya sa kaniyakap siya ng mahigpit. Masigla ang kanyang tawa na niyakap din ako ng mahigpit. Hinalikan niya ang noo ko sabay sinabing na-miss niya ako dahil ilang araw akong nawala sa tabi niya. Tinanong ko siya kung bakit siya biglaang nawala nang wala man lang paalam. Isinalaysay ko na rin ang tungkol sa sinabi ng parents ko. Tumawa na naman siya at nag-swear sa akin na hindi na siya ulit lalayo sa akin. Niyakap ko pa siya lalo ng mahigpit at striktong nagpaswear sa pangako niya. Tumango naman siya at itinaas ang kanyang kaliwang kamay. Nagkwentuhan kami buong gabi. Pinagbigyan niya akong hindi mo na matulog dahil marami kaming pag-uusapan. Kinabukasan paggising ko wala na naman siya sa tabi ko, kaya kaagad ko siyang hinanap. Natakot akong baka iwan niya ako ulit. Nagtaka ang parents ko kung bakit hindi ako mapakali. Tinahanap ko si Manang Lolit. Dito na ako nagtapat sa kanila tungkol sa nangyari nung gabi at kung ano-ano ang ikinuwento niya sa akin. Nagkatinginan sila Mama at Papa at ibinili na naman sa aking wag akong makikipag-usap kahit kanino.
Ito ang kauna-unahang beses na nagalit ako sa kanila dahil pakiramdam ko itinatakwil nila si Manang Lolit sa akin. Kailangan ko talaga siyang makita at hindi ako papayag na iiwan niya ako ulit. Pero lumipas na lang ang araw na yun. Hindi siya nagbalik sa bahay, Sir Jupiter. Araw ng Sabado. Malungkot na malungkot ako pero pinilit ko ang sariling maglaro sa loob ng kwarto. Ilang saglit lang narinig kong may pumalakpak mula sa loob ng cabinet. Napasinghap ako at nagliwanag ang mga mata nang sumagi sa isip kong si Manang Lolit ito. Ito ang isa sa mga paborito naming laruin tuwing gusto kong makipaglaro sa kanya, Sir Jupiter. Magtatago siya sa cabinet at magtatago-taguan kami. Kahit alam kong nandun lagi ang kanyang pwesto, hindi naman ako nagsasawang hanapin siya sa the same spot na yun. Jason! Narinig kong tawag niya sa akin. Ngumisi ako, inilapag ko ang malaking truck na hawak-hawak ko at dahan-dahang tinungo ang cabinet ko na yun. Pumalakpak siya ulit ng 3 beses. Sa pagkakataong ito, na-realize kong hindi pala nanggagaling sa cabinet ko ang tunog. Nasa kabilang kwarto, sa kanyang silid. Dali-dali naman akong lumabas at palihim na binuksan ang pinto ng kanyang kwarto. Sinalubong ako ng kakaibang amoy. Alikabok at ang paborito niyang perfume na lagi kong naaamoy tuwing hinahalikan o niyayakap ko siya. Ngumisi pa ako lalo. Nandun nga siya, kumpirmado. Kung tutuusin, sa ngayong naiisip ko ang senaryo ng loob, masasabi kong nakakalula at nakakatakot. Malaki kasi ang kwarto niya, Sir Jupiter, at halos wala kang makikitang kagamitan sa loob. Maliban sa malaking cabinet din, malaking salamin at kama. Nakakalula kong iisipin, pero nung bata ako, hindi ko rin naman maintindihan kung ano ang mga yun. Pagdating sa cabinet, kaagad kong binuksan ito. Huli ka! Ha? Nagsalubong ang kilay ko nang mapansing wala naman pala siya sa loob. May space kasi ang cabinet para taguan niya, Sir Jupiter. Hindi rin naman kasi ganun karami ang mga damit niya. Palaging nakatiklop at arranged ang mga damit niya sa gilid, pero sa pagkakataong ito, nagkalat ang mga damit kahit dun sa pwestong inuupuan niya. Akma ko na sanang isasara ang damitan nang mapansin kong may nakatayong nakabistida ron. Halata ang kanyang maputing paa pero hindi ito kay Manang Lolit. May katabaan kasi siya pero ang nakita ko, pangdalaga. Nagulantang ako nang biglang sumara ang pinto at naglock ito. Dito na ako nataranta, Sir Jupiter. Kaya malakas akong napaiyak habang tinatawag sila Mama at Papa. Narinig ko naman si Mama na nagpanik at katok ng katok sa pinto. Ilang saglit pa ay malakas ding nagsara ang bintana. Dumilim na ang loob. Mas lalo akong binalot ng takot. Tumakbo ako papunta sa pinto at sinubukang i-unlock ang knob, pero hindi talaga ito mabuksan. Halos hindi na ako makahinga sa tindi ng takot at nag-hyperventilate na rin ako. Tawag ako ng tawag kay Mama habang nakaharap sa madilim na bahagi. Nagulat ako nang biglang bumukas ang pinto ng cabinet ni Manang Lolit at may lumabas na figura ng isang babae. Nakaputi ito ng bestida, mahaba ang buhok at nakapaalang. Hindi ko na aninagan ang kanyang mukha. Pumunta siya sa gilid at dun tumalong ko habang nakayakap sa kanyang mga tuhod. Alam kong mali. Alam kong hindi normal yun. Kaya mas lalo naman akong nataranta. Sa kabutihang palad, sakto ang pag-uwi ni Papa. Sinira niya ang pinto at nakalabas ako. Todo ang iyak ko habang yakap si Mama. Kaagad kong sinabi sa kanilang may ibang tao sa loob, babae. Chinek naman ito kaagad ni Papa, pero kumpirmadong walang tao sa loob. Napagalitan pa ako dahil basta-basta na lang akong pumasok ng kwarto ng ibang tao. Pero hindi naman na talaga problema yon dahil hinahayaan naman ako ni Manang Lolit dati. Hindi na nga babalik si Manang Lolit dahil patay na siya. Bulyaw ni Papa sa akin. Nanuyo ang dugo ko, Sir Jupiter. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng patay, pero mabigat din yun sa loob-loob ko.
Tumulo na lang bigla ang luha ko. Hindi ko alam kung dahil ba sa pagsigaw ni Papa o dahil naintindihan ng inner thought ko ang ibig niyang sabihin. Kinomfort ako ni Mama pero hindi pa rin niya napagaan ng kalooban ko. May butong na stuck sa lalamunan ko habang pinipilit kong tumigil sa pag-iyak. Naguguluhan ako sa mga oras na yon tungkol sa sinabi ni Papa. Gusto ko namang magtanong pero alam kong hindi naman nila ako sasagutin ng matino. Pero kahit papaano, panandali ang panahon lang naman ang lungkot na yon, Sir Jupiter. Pagsapit kasi ng gabi bandang 10:00, nagpakita si Manang Lolit ulit sa akin. Nagising na lang ako nang maramdaman ang malamig na kamay na humahaplos sa noo ko. Pagmulat ko ng mata, si Manang Lolit nga, nakangiti siya sa akin habang naghaham. Ito naman talaga ang madalas niyang gawin pagkatapos niya akong basahan ng bedtime stories. Kaagad akong bumangon at niyakap siya ng mahigpit. Puro na naman ako katanungan sa kanya kung bakit hindi siya nagpakita sa akin ng ilang araw at sino ang babaeng yun na nasa kwarto niya. Hindi siya sumagot. Nagtanong ako kung pwede pa ba niya akong basahan ang bedtime stories pero hindi na rin siya nagsalita. Nakatingin lang siya sa akin na parang may gusto siyang sabihin pero hindi niya alam kung paano. Kinulit ko siya ng kinulit hanggang sa, "Gusto mo sumama sa akin, Jay? Kung sasama ka, hindi na tayo maghihiwalay. Palagi na rin kitang babasahan ng bedtime stories gaya ng gusto mo ngayon. Tsaka palagi na rin akong nasa tabi mo sa lahat ng oras. Tuturuan ka ni Nang nang magbasa para makapagpatuloy ka sa pag-aaral. Tapos pupunta tayo sa napakalayong lugar na wala ang parents mo." Umaksyon-aksyon pa siya sa harap ko. Nagsalubong ang kilay ko. Nagtataka. Saan naman po tayo pupunta? 10:00 na po, di ba? Ikaw naman pong palaging nagbibilin sa akin na dapat sa ganitong oras tulog na ako. Tapos hindi rin po kayo pumapayag na basta-basta na lang ako maalis nang wala sila Mama at Papa. Ngumiti siya ng malapad. Napasinghap ako nang makitang umabot hanggang sa kanyang tenga ang hiwa ng labi niya. Natakot ako kaya lumayo ako sa kanya ng bahagya. Dahan-dahan siyang tumayo habang nakatingin pa rin sa akin. Pinilit niyang sumama ako sa kanya. Naglakad siya paatras papuntang pinto habang palakas ng palakas ang kanyang pag-iimbita sa akin dahil may pupuntahan daw kaming park. Natatakot na ako talaga, Sir Jupiter, kaya tinawag ko sila Mama at Papa na nasa kabilang kwarto lang. Sinaway niya ako. Hindi daw dapat malaman ng mga magulang kong nandun siya. Pero hindi ko ugaling maglihim kila Mama at Papa lalo na pagtungkol kay Manang Lolit. Mas lalo pang lumakas ang pagtawag ko sa mga magulang ko. Dito na nagiba ang kanyang anyo. Kumulubot bigla ang kanyang mukha at namula ang kanyang mga mata. Bahagya rin siyang tumangkad at namantsahan ng dugo ang kanyang suot na bestida. Nagising ako sa yugyug nila Mama. Panaginip lang pala. Pagmulat ko ng mata, tumambad sa akin ang mukha ni Mama na alalang-alala. Niyakap ko siya ng mahigpit at humagulgol, sabay ang pagpapaliwanag tungkol sa napanaginipan ko kay Manang Lolit. Nagtanong na naman ako ulit sa kanya kung nasaan nga siya pero nagkatinginan lang sila ni Papa. Walang nagbalak magsalita. Tinanong ko na rin kung bakit ganun ang panaginip ko tungkol kay Manang Lolit. Kung galit siya sa akin, kung monster ba siya, kailangan niyang bumalik sa mundo nila o hindi niya ako mahal? Hinawakan ni Mama ang magkabilang pisngi ko at tiningnan ako ng diretso sa mata. Hindi si Manang Lolit ang kausap mo at wag na wag mo na siyang kakausapin pa, ha? Kung sakali mang guluhin ka pa niya, wag na wag mong hahayaan na makalapit sa sayo, okay? Hindi siya si Manang Lolit kasi hindi ka niya hahayaan na umiyak. Pero alam ko namang si Manang Lolit yun, hindi talaga ako pwedeng magkamali. Paano na lang kaya kung sumama ako sa kanya? Paano na lang kaya kung iwan ko sila? Maging monster pa kaya siya sa panaginip ko?
Maraming naging katanungan sa isip ko, Sir Jupiter, pero lahat ng to, binaliwala ng parents ko. Dumaan ang 1 linggo na walang paramdam ulit si Manang Lolit, kaya mas lalo akong nalungkot. Tapos biglaan na lang akong nagkasakit. Nagising na lang ako isang gabi bandang 11:00 dahil sa nakastak sa lalamunan ko. Dali-dali akong pumunta ng banyo at doon sumuka ng dugo. Kaagad ko namang tinawag sila mama at papa at nagtapat akong sumuka ako ng dugo. Bigla na lang din akong nanginig at nanigas ang buong katawan ko at nawalan ako ng malay. Nang i-check ni na mama at papa ang temperature ko nasa 25 degrees Celsius kaya kaagad na akong tinakbo sa ospital. Kaagad akong inilagay sa ICU at sinuri ng mga doktor. Halos hindi na magkamayam ang mga magulang ko sa ilang oras na nandun ako at wala pa silang kasiguraduhan na mabubuhay ako. Pero matapos ang ilang oras unti-unting tumaas ang temperature. Miracle kung ituturing na nagising ako matapos ang halos 19 hours. Nag-perform din ng x-ray para masigurong walang tubig ang baga ko. Laking gulat ng mga doktor nang makita ang imahe ng isang mukhang nasa kaliwang baga ko. Pero normal naman ang functions ng mga organs ko. Ipinasuri ang results sa ibang experts at pati sila nawalan ng paliwanag. Nagpa-x-ray kami ulit pero sa pagkakataong ito, clear na ang resulta. Ang weird ng mga pangyayari, Sir Jupiter. Inabot kami ng 3 araw sa ospital para sa maiging pagbabantay sa akin at kaagad din naman kaming lumabas ng ospital nang balitaan kami ng mga doktor na cleared na ang lahat sa akin. Sa bahay may ipinagtapat ako kila mama at papa. Nasa bahay pa lang ako noon. Nakita ko na si Manang Lolit at pinilit niya akong sumama sa kanya nang walang paalam kila mama at papa. Hindi na rin ako nakapagsalita nang hawakan niya ang kamay ko tapos dinala niya ako sa napakagandang lugar. May park at maraming batang kaedad ko. Kumain kami ng kumain hanggang sa mabusog ako. Tapos dinala niya ako sa napakalaking library na puro children's books at talagang puro fantasies. Pagkatapos nun, bigla na lang siyang nawala at naiwan akong mag-isa. Unti-unting nagdilim mag-library. Sinubukan ko namang tumakbo pero na-realize kong natrap pala ako sa loob. Natakot ako ng sobra kasi ako lang mag-isa at naririnig ko ang tunog ng mga halimaw na tinatawag ang pangalan ko. Takbo lang ako ng takbo, umiiyak. Tinatawag sila mama pero bumabalik lang din ang boses ko sa akin. Wala akong naging takas. Ilang saglit lang nagpakita ulit si Manang Lolit sa akin. Basang-basa siya mula ulo hanggang paa at may mantsa ng dugo ang kanyang damit. Meron ding umaagos mula sa kanyang noo at bibig. Mas lalo akong umiyak at malakas na tinawag sila mama at papa. Lumapit siya sa akin at niyakap ako. Nagbigay siya ng assurance sa akin na magiging ayos lang kahit ano ang mangyari. Natakot na si mama dahil sa ipinagtapat ko sa kanya. Kaya mas lalo pa siyang naging protective. Pag may trabaho siya, minimake sure niyang nasa tabi lang niya ako. Nilagyan na rin niya ng kamera sa loob ng kwarto ko para mabantayan ng maayos. Hindi na pinapalak ang pinto ko. Pero para kay Manang Lolit, walang imposible at hindi rin niya rin ako tinitigilan. Tuwing 12:00 ng gabi, naririnig ko ang pintong bumubukas na lang mag-isa. At maya-maya, nakikita ko siyang nakatayo sa gilid ng cabinet ko. Inaantay niyang tawagin ko siya bago lumalapit. Kahit na natatakot, pinipilit kong makipaglaro gamit ang kutsilyong dala-dala niya lagi. Inuutusan niyang sugatan ko ang sarili ko sa iba't ibang parte ng katawan. Tuwing hindi ko siya sinusunod, nagagalit siya at nagbabantang papaluin ako. Ginagawa ko naman ang gusto niya at kinabukasan, nagugulat na lang sila mama at papa na may sugat ako at sa sumunod na araw may panibago ulit. Takot akong sabihin sa kanilang si Manang Lolit ang naguutos sa akin ng mga ito tuwing naglalaro kami. Mahigpit niyang ibinilin sa akin na hindi dapat ako magsalita tungkol sa kanya dahil tuluyan siyang lalayo at iiwan ako. Wala ring silbi ang ikinabit nilang kamera sa loob ng kwarto ko dahil hindi naman ito
gumagana. Manipulated ako masyado sa mga panahong yun at wala akong ibang pinili kundi si Manang Lolit. Umabot na rin sa puntong gusto ko na lang iwan sila mama at papa dahil maraming sinabi si Manang Lolit sa akin tungkol sa kanila na masasama. Dahil dito nagpasya sila mama at papa na ibenta ang bahay at maghanap na lang din ng iba kung saan mas ligtas ako. Kaagad ko namang sinabi ang tungkol doon kay Manang Lolit. Naggalit siya, hindi siya naniwala sa akin na ayaw kong gawin yon ng mga magulang ko kaya bilang punishment, pinatayo niya ako sa bintanang walang sara sa taas ng bahay namin, Sir Jupiter. Sa baba nito ay ang nakatayong matutulis na kawayan. Isang pagkakamali ko talaga, posibleng mahulog ako pababa. Saktong sa mga oras na yon may meeting si Mama. Umiiyak na ako dahil hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung sakaling mahulog ako sa bintanang yon. Nagmakaawa pa ako kay Manang Lolit at nag-swear sa kanyang hindi ako sasama kila Mama kung sakaling umalis sila o kaya naman ko kumbinsihin ko silang hindi na ibenta ang bahay para lang kami magkasama. Kung ganun, pwede ka nang tumalon sa bintanang yan nang magkasama na tayo habang buhay. Tumawa siya ng malakas. Dahil sa pagiging desperado kong bata, Sir Jupiter, tiningnan ko ang babang bahagi. Nag-aalinlangan pero unti-unting bumibitaw ang kamay kong nakahawak sa gilid. Pumikit ako. Pinapakiramdam ang pagkabog ng dibdib ko hanggang sa 3 daliri na lang ang nakakapit sa gilid at naramdaman ko na ang pagkawala ng balanse ko. Jason! Sa pagbitaw ko sa gilid, saktong nahawakan ni Mama ang damit ko at nailigtas ako sa kapahamakan. Kaagad niya akong sinampal at niyakap. Tanong ng tanong kung ano ba ang nangyari, kung paano kong nagawa yun, kung ano ang pumasok sa isip ko't yun ang naging desisyon ko. Hindi ko siya nasagot. Wala akong naintindihan sa kanyang mga tanong. Ipinaliwanag ko na naman sa kanya ang tungkol kay Manang Lolit, kung paano niya akong inilabas sa kwarto ko, ang pag-uusap namin at ang palagi niyang pag-uudyok sa akin na huwag sasama kung sakaling aalis sila at mangingibang bahay. Nagtapat din ako kay Mama tungkol sa kanyang negative comments at manipulations. Magmula nun, mas lalong humigpit ang pagbabantay ni Mama sa akin. Sa kwarto na nila mismo ako nagpapahinga. Sa tuwing magigising ako ng mga bandang 3:00, nakikita ko si Manang Lolit sa pinto. Nakasilip ang kalahating katawan niya. Ginigising ko naman kaagad ang mga magulang ko pero tuwing titignan nila wala silang nakikita. Ako lang mismo ang isang nakakausap niya. Isang araw, naging sneaky na naman ako, Sir Jupiter. Nadaanan ko kasi ang kwarto ni Manang Lolit. Kahit na mahigpit ang bilin ni Mama na hindi ako dapat pumasok sa kwartong yun, hindi ako nakinig. Gustong-gusto ko kasing makita si Manang Lolit. Sa isip ko, nandun lang siya. Pagpasok ko sa loob, sinalubong ako ng madilim na paligid at amoy ng alikabok. Dahan-dahan kong isinara ang pinto at diniinan ito ng upuang nasa gilid. Ayokong malaman ni Mama na pumasok na naman ako doon dahil alam kong pagagalitan ako. Napasinghap ako nang marinig ang malumanay na boses mula sa likod ko. Tinawag ni Manang Lolit ang pangalan ko. Nakangiti naman akong humarap sa kanya, pero bigo akong nahagilap ang mukha niya. Tinungo ko ang switch at binuksan ang ilaw. Tumambad si Manang Lolit sa harap kong, duguan ang mukha. Nilamon ako ng takot, Sir Jupiter, pero agad niya akong pinigilan at niyakap ng mahigpit. Nanghingi siya ng tawad sa akin dahil sa ginawa niya noong isang araw at namiss niya raw ako ng sobra. Naupo kaming dalawa sa kama at nagkwentuhan. Pagkatapos tumakbo siya bigla sa cabinet at bumungis-ngis. Alam ko na ang gagawin. Maglalaro ulit kami ng tago-taguan. Pumalakpak siya ng 3 beses, mahina at halos hindi marinig. Humagikik ako at nag-request sa kanyang ulitin pa dahil hindi ko marinig. Pumalakpak siya ulit at sa pagkakataong ito, nasa likod ko na. Nanindig ang balahibo ko. Pagtingin ko naman sa likuran, hindi ko siya nakita.
Dahan-dahang bumukas ang pinto ng cabinet at tinawag ako ni Manang Lolit. May kasama pa itong mahinang tawa. Hindi ko siya maaninag sa loob, Sir Jupiter, dahil natatakpan siya ng mga damit. Pero may nakikita nga akong puting bestida at mga paa. Ngumiti ako at dahan-dahang lumapit sa cabinet, pero napasingap ako nang lumabas at biglaan lang akong sinakal. Nanlaki ang mga mata ko nang makitang hindi ito si Manang Lolit, kundi ang babaeng nakita ko nung isang beses nang pumasok ako sa kwarto niya. Inangat niya ako mula sa sahig, biglang itinapon sa pader. Nabagok ang ulo ko pero hindi ako nawalan ng malay. Umiyak ako sa tindi ng sakit. Mabuti na lang at narinig ako ni Mama at kaagad niya akong pinuntahan sa kwartong yon. Dinala na naman ako sa ospital dahil nag-complain ako tungkol sa pagsakit ng ulo ko at ipinagtapat ko rin ang tungkol sa babaeng biglaan na lang sumugod sa akin sa kalagitnaan ng paglalaro namin ni Manang Lolit. Umiyak si Mama at dito na niya ipinaliwanag sa akin ang totoong pangyayari. Ito ang isinalaysay sa akin ni Mama, Sir Jupiter. Bago pa ang 10th birthday ko, nagpaalam na si Manang Lolit na aalis siya at pupunta na muna ng Leyte pansamantala dahil gusto niya raw makasama ang kanyang anak at apo. Hindi naman siya pinagkaitan nila Mama dahil ilang taon na rin siyang nagtatrabaho sa amin. Baby pa lang ako actually, Sir Jupiter. Supposedly, 2 araw after ng birthday ko ang kanyang flight pabalik ng Leyte. Pero sa mismong araw ng birthday ko, hindi na siya nakabalik mula sa palengke. Naalala ko nga noon nalungkot ako dahil hanggang sa sumapit na lang ang gabi, hindi pa rin siya dumarating. Ang paalam niya lang sa akin, mamamalengke lang siya at bibili na rin ng regalo niya sa akin. Hanggang kinabukasan, wala pa rin at sa susunod pang mga araw, dito na talaga ako nagsimulang mag-alala. Pero panay naman ang bilin nila Mama na babalik siya. Baka may pinuntahan lang at naging abala. Naaalala ko pa noon tugon sa akin ni Papa kaya hindi pa nakababalik si Manang Lolit sa amin ay dahil sa nanghuli siya ng isda at malaki ang kanyang nakuha. Ilang araw na itong hinihila ni Manang Lolit galing sa dagat. Ako namang bata na mahilig sa mga fantasy books naniwala kaagad sa sinabi ni Papa. Yun pala, alam na nilang may nangyari ng masama kay Nangnang. May nakapag-report kila Mama at Papa tungkol sa bangkay na natagpuan sa gilid ng isang beach malayo sa lugar namin at nakilala siya sa kanyang daladalang wallet na may lamang IDs at picture namin nila Mama at Papa. Dahil nga business owners ang mga magulang ko sa Cebu, kaagad din naman silang na-identify ng mga residente. Nakumpirma nga nila Mama na si Manang Lolit ito. Pero wala silang naging clue kung sino ang posibleng sospek sa pagkamatay ng walang kamuwang-muwang na matanda. Inuwi nila ang bangkay ni Manang Lolit pero hindi kami nakapunta sa kanyang lamay dahil sakto rin na may mga importanteng clients na dumating mula sa ibang bansa. Hindi rin nila alam kung paano ipapaliwanag sa akin ang tungkol sa pangyayari kaya pinili na lang nilang ilihim at takpan ang buong kwento. Ipinaliwanag din ni Mama na kahit kailan ay hindi nababalik pa si Manang Lolit dahil nasa kabilang mundo na siya. Kasama ang Diyos at ang sino mang nakikita kong Manang Lolit sa bahay ay peke at hindi ko dapat pagkatiwalaan. Hindi ko alam kung bobo ba ako sa mga panahong yun o sadyang nabulag ako sa pagmamahal ko sa taong walang ibang ginawa, kundi ang tumayong pangalawang ina sa buhay ko. Hindi ako naniwala kay Mama. Tingin ko kasi sa kanya nagsisinungaling at ayaw na ayaw kay Nangnang. Paano kasi mas kinilala kong nanay si Manang Lolit kesa sa kanya dahil palagi naman silang wala ni Papa noon. Naging matigas ang ulo ko, Sir Jupiter. Kahit nakita ko na ang bad side ni Manang Lolit at ang babaeng nasa kwarto niya, hindi ito naging hadlang sa akin para hindi ko ulitin ang mali. Patuloy na pagkausap sa isang kaluluwang ligaw na nagpapanggap na si Manang Lolit. Pero di kalaunan, unti-unti ko rin tinanggap ang kanyang pagkawala at sinimulan ko na siyang iwasan nung mag-12 years old na ako. Klarong-klaro na sa akin na hindi talaga siya ang Nangnang na kinalakihan ko sa loob ng halos 1 dekada.
Panay na ang pagtataboy ko sa kanya hanggang sa tuluyan niya akong nilubayan. Makalipas ang ilang taon, maaga akong nakapag-asawa, Sir Jupiter. Aksidente kong nabuntis ang asawa ko sa edad na 21. Kaya nagalit sila mama at papa sa akin at pinalayas ako sa bahay. Di nga lang kalaunan namatay silang dalawa sa car accident. Kaya kami na naman ang tumira sa bahay na yun. Hindi ko naman na basta-bastang ibinenta ang bahay dahil yun na lang din ang remembrance namin kila lolo at lola. Anyways, ayos naman na sana ang buhay namin. Ako ang siyang nag-handle ng business nila mama at tinulungan ako ng asawa ko kaya nakaluwag-luwag kami sa buhay. Kumuha kami ng nanny ni Cassandra, ang anak ko, at dun sila namamalagi sa kwarto ni Manang Lolit noon. Pinarenovate na rin namin ang kwartong yun kaya hindi rin ako nag-expect na nandun pa rin pala ang kanyang kaluluwa, nakatago sa lumang cabinet na hindi ko pinaalis. Isang araw naghahanda ako para sa trabaho nang marinig kong tumatawa-tawa ang anak ko sa loob ng kwarto ng nanny. Doon kasi sa nalalagi para matutukan ng maayos. Nangiti ako pagkatapos kong maayos ang necktie ko sa harap ng malaking salamin. Pumunta ako sa loob ng kwarto niya at nakitang mag-isa itong naglalaro sa kanyang kuna. Nakatingin lang siya sa kisame habang tumatawa. Wala namang laruan sa kanyang harapan pero imagine niyo na lang, mga ka-SB, yung batang tumatawa habang kinikiliti o pinaglalaroan nyo. Ganon ang kanyang naging behavior. Nakatayo lang ako sa pinto habang pinagmamasdan siya. Nagulat ako nang may kumalabit sa akin. Pagtingin ko sa likod, natigilan ako nang makitang karga-karga ng yaya si Cassandra. Kagad akong napatingin sa loob ng kwarto at nakita kong baby doll pala ang nandun sa kuna at hindi ito gumagalaw ni tumatawa. May problema ho ba, sir? Tanong ng yaya sa akin. Wala. May battery bang doll na yon na nasa kuna ni Cassandra? Naningkit ang mata ko nang biglang may lumagpas na mabango sa harap ko. Pamilyar na pamilyar ang pabango pero hindi ko matandaan kung saan ko yun naamoy. Battery? Wala naman ho. Bakit? Narinig ko kasing tumatawa-tawa kanina yung doll. Akala ko si Cassandra. Nilalaro-laro mo lang. Huminga ako ng malalim. Siya, aalis na muna ako. Ikaw na muna bahala sa kanya. Kung mauna sa akin si wifey, pakisabi na lang na medyo malilate ako ng uwi kasi may inaantay pa akong order sa office. Tumango naman ang yaya. Humarap na naman ako ulit sa salamin at dito na ako nagulantang nang makita si Manang Lolit sa likuran ko. May dugong umaagos sa kanyang mukha at nakangiti siya ng malapad na umabot hanggang sa tenga. Pero nang tingnan ko sa likod, ang yaya naman pala ang nandun. Nakalahad ang kanyang kamay. May inaabot na listahan ng mga dapat bilhin na pinabibili ng asawa ko. Hindi ko na siya kinonfront tungkol sa nakita ko sa salamin at dire-diretso lang akong lumabas. Bandang 9:00 ng gabi nang makauwi ako. Akma na sana akong papasok sa loob ng kwarto ni Cassandra nang marinig kong may kausap ang yaya niya. Naririnig ko siyang nagmamakaawang tigilan siya at hayaan ang bata. Bumubulong at umiiyak. Kumatok ako sa pinto na siyang nagpataranta sa kanya at nagdemandang umalis na ang sinumang kausap bago ko pa man madatnan. Pinagbuksan niya ako ng pinto at napansin kong namumungay pa ang mga mata niya. Naalimpungatan ito. Tinanong ko kaagad sa kanya kung sino ang kanyang kausap at kung bakit nagpapasok siya ng ibang tao sa bahay nang walang permiso sa akin. Nangunot ang kanyang noo. Hindi niya alam kung ano ang ibig kong sabihin. Ang sarap naman ng tulog niya nang kumatok ako. Hindi ako pwedeng magkamali. Narinig ko talagang meron siyang kausap. Pumasok sa isip ko si Manang Lolit pero binaliwala ko ito kaagad. Pinilit ako ng yaya na wala talaga siyang kausap at nililihim sa aming mag-asawa. Nagbigay ako ng warning sa kanya na kung sakaling mahuli ko siyang merong itinatagong kung anong kalokohan ay ipapatakwil ko talaga siya. Nangako naman siyang hindi na mauulit
ang anumang narinig ko. Pumasok ako sa loob at tinungo ang anak ko. Mahimbing ang tulog nito sa kanyang kuna. Pagkatapos ko siyang mahalikan, lumabas na ako ng kwarto. Pagkasara ko pa lang ng pinto, isang nakakikilabot na bulong na ang humalik sa tenga ko. Boses ng isang aling tinawag ang pangalan ko. Umiling ako at pumasok sa kwarto naming mag-asawa. Nakita ko siyang nakahiga na sa kama. Humugot ako ng malalim na hininga bago ikinuwento ang tungkol sa narinig kong pagtawag ni Manang Lolit sa akin. Taka namang nagtanong ang asawa ko kung ni minsan ba kaming nagpamisa para sa kanyang kaluluwa dahil baka yun lang ang kailangan ng nangnang. Umiling ako. Bumagsak ang kanyang balikat bago sinabing posibleng yun ang dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi siya matahimik. Hindi na ako nagsalita. Bandang 3:00 ng madaling araw, nagising kaming mag-asawa nang marinig ang malakas na kalabog sa kabilang kwarto. Dali-dali kaming lumabas at tinungo ang kwarto ni Cassandra. Nakalak ang pinto. Mas lalo pang dumagundong ang mga dibdib namin nang marinig ang batang umiiyak at sa gitna ng kanyang pag-iyak ay hindi ito huminga. Halos sirain ko na naman ang doorknob sa tindi ng takot. Tawag kami ng tawag sa yaya pero hindi naman ito sumasagot. Wala akong naging choice, Sir Jupiter, kundi sirain ulit ang doorknob. Nanlaki ang mga mata namin nang makita ang yaya na nakabitin na sa kisame. Nakapulupot ang wire sa kanyang leeg. Si Cassandra naman nakatayong nakahawak sa kuna habang nakatingin sa kanyang yaya. Inosente siyang tumatawa na tila ba nakikipaglaro. Kaagad namin siyang kinarga ng asawa ko at inilabas. Naghanap ako ng paraan para maibaba ang yaya. Nagbaka sakali talaga akong buhay pa siya kahit papaano, pero wala na talaga. Hindi ko na siya naagapan. Dead on arrival na rin siya pagdating namin ng ospital. Good thing for us, may nanny cam kami. Kaagad din naman ito naming tiningnan kung ano ba ang nangyari. Nangilabot kami pareho ng asawa ko nang makitang may kausap nga ang yaya. Nakaluhod ito sa sahig habang nagmamakaawa sa kung sinong hindi naman makita. Maya-maya lang bigla na lang siyang natumba at nagmakaawa pa rin. Halos pabulong ang kanyang pagmamakaawa, Sir Jupiter. Hanggang sa nagulat na lang kami nang biglang lumipad ang babae. Yun ang narinig naming kalabog. Pagkatapos nag-glitch ang screen at ang sumunod na nakita namin, nacho-choke na siya sa wire na nakapulupot sa kanyang leeg. Halos ilang minuto lang naman sana ang agwat bago ko nabuksan ang pinto pero kaagad siyang binawian ng buhay. Akma na sanang i-exit ng asawa ko ang video nang may mahagilap akong mas nakatatakot na imahe. Isang babaeng nakabestida ang nakita ko sa may bandang cabinet. Hindi ako makapaniwala, ibig sabihin pala hindi pa rin ako tinatantanan ni Manang Lolit. Dahil sa considered suicide sa kapulisan ng kasong yon, nag-refer na kami sa simbahan. Sinasabi ko sa iyo, Sir Jupiter, hindi ako maka-Diyos at hindi rin ako naniniwala sa Diyos. Pero sa pagkakataong yun, alam kong kailangan ko ng paring titingin sa bahay na iniwan ng lolo't lola ko. Kailangan ko ring protektahan ang pamilya ko. Makalipas ang 3 araw matapos masettle ng pamilya ng yaya namin, pumunta ako sa simbahan at kinausap si Father Nunez, pari na may katandaan na pero nagsisilbi pa rin sa Diyos. Pumayag naman siyang tingnan ang bahay ko sa araw din yon. Pagdating namin sa bahay, akma ko na sanang bubuksan ang pinto ng, "Huwag mong bubuksan dyan, Jason. May nakasunod sa ating maitim na kaluluwa." Bulong ni Father Nunez. Nanigas ang mga kamay ko sa doorknob, Sir Jupiter. Para akong naparalyze bigla nang sabihin na yun. Nanuot ang kilabot mula sa paa ko hanggang sa batok. Pinilit kong igalaw ang mga kamay ko at umalis kami. Sa likod kami dumaan. Ang bigat ng pakiramdam dito, Jason. Maraming nakatira dito sa bahay niyo. Mukhang nauna pa ang mga itong tumira sa bahay na to bago sa inyo. Isa na ron ang tinutukoy mo dating kasambahay niyo na palaging nagpapakita sa iyo. Hindi pa rin siya makatawid sa kabilang mundo. Pwede po bang malaman kung bakit, Father?
Posibleng dahil sa hindi pa rin nasisettle ang kanyang kaso. Hindi pa niya nakamit ang kanyang gustong mangyari. Maraming dahilan pero hindi ko masasagot ang mismong dahilan niya, Jason. Siya ang makakasagot niyan talaga. Pero wag na wag mong susubukang magpasanib. Hindi mo alam kung gaano kadelikado yun, lalo na't may maliit pa kayo. Nagkatinginan kami ni Mrs. Nagpasya kaming pabendisyonan na lang ng bahay kahit tutol si Padre rito dahil posibleng gantihan pa kami lalo ng mga nakatira doon. Wala naman na kaming naging choice at nagbabaka sakali lang din kaming mali ang kanyang theory tungkol sa bahay na yon. Hindi naman kami nagkamali, Sir Jupiter, dahil matapos ang araw na yon nakatulog kami ng mahimbing at ilang araw ding naging panatag sa loob ng bahay. Panay naman ang bisita namin sa lugar ng yaya ni Cassandra para makiramay sa pamilya. Hindi nila alam kung ano ba ang tunay na nangyari. Ang tanging sinabi ko lang sa kanila ay ang report ng mga pulis. Suicide ang dahilan ng kanyang pagpanaw. Makalipas ang 1 linggo simula nung nailibing ang yaya ni Cassandra, nakahanap kami ulit ng panibagong kasambahay. Nag-hire kami ng isang may malakas na pananalig sa Diyos dahil sa tingin namin, yun din ang makabubuti at siguradong hindi basta-basta malalapitan ng ligaw na kaluluwa. Itatago ko na lang ang kanyang pangalan bilang Maureen, Sir Jupiter. Pero yun din ang isang pagkakamali namin. Masyado kaming naging confident to the point na hindi namin nakitang siya rin pala ang magiging katawan ng kaluluwang hindi matahimik sa loob ng bahay. Alam kong dapat rin kaming sisihin dahil hindi namin inisip na umalis na lang ng bahay at maghanap ng panibagong matitirahan. Hindi rin namin ginalawang mga gamit sa loob ng kwarto ni Manang Lolit. Pero kasi Sir Jupiter, ang bigat-bigat din kasi para sa akin na itapon na lang din ng kanyang mga gamit. Ilan pa naman doon ay mga dokumentong mahalaga simula nung bata ako. Hindi ko pwedeng basta-basta na lang galawin ang mga gamit doon. Araw ng Sabado, parehong off namin ni Mrs. noon kaya naisip naming mag-picnic sa labas ng bahay, kasama si Maureen at ang baby namin. Bandang mga 9:00 ng umaga, abalang-abala kami ng asawa ko sa pag-ihaw, pag-set up ng mga gamit, habang si Maureen naman ay nakatutok kay Cassandra sa loob. Sa kalagitnaan ng pagsasaya naming mag-asawa, nagulat na lang kami nang biglang marinig ang malakas na kalabog mula sa loob. Dali-dali naman kaming pumasok at tinawag ang kasambahay. Hindi siya sumagot. Nakarinig pa kami ng kalabog at daing ng isang babae. Dito na kami nataranta ni Mrs. kaya dali-dali na naming pinuntahan ang kwarto ni Cassandra. Sa pagkakataong ito, Sir Jupiter, nakahiwalay na kasi ang kwarto ng bata dahil kasambahay naman na ang kinuha namin at hindi lang yaya. Ang dating kwarto ni Manang Lolit ang siyang naging kwarto ni Maureen, habang si Cassandra naman ay nagpa-division kami ng para sa kanya lang. Pagpasok namin sa loob ng kwarto ng bata, nagulat kami nang makitang walang laman ang kanyang kuna pero naririnig namin ang kanyang iyak. Hindi lang namin matukoy kung saan. Dire-diretso naming pinuntahan ang kwarto ng kasambahay at pareho kaming napasinghap nang makitang sinasaktan na niya ang sarili habang si Cassandra naman ay gumagapang sa sahig papunta sa kanya. Akma ko na sanang pupuntahan ng bata nang biglang sumigaw ang kasambahay at kasunod nito ang pagtilapon ko sa ere. Hindi rin nakatakas ang asawa ko. Sa sobrang sakit ng ulo kong tumama sa pader, nagkaroon ako ng mild concussion pero hindi ako nagpatinag. Kailangan kong mailigtas ang anak ko sa kapahamakan. Pinilit ko ang sariling makatayo pero paggewang-gewang ako at pabangga-bangga sa pader. Kahit blurry at umiikot ang mundo sa paningin ko, nagawa kong lapitan ang kwarto ng kasambahay. Naaninagan ko siyang pinupulot na ang anak ko habang naghaham ito. Pamilyar na pamilyar ang haming na yon. Pinigilan ko siya at mabilis na nilapit ang anak ko, pero nang hahablutin ko na sana ito, bigla itong nawala sa paningin ko at nasubsob ako sa sahig. Mas lalong sumakit ang ulo ko, Sir Jupiter. Mahinhing tumawa ang kasambahay. Nataranta na naman ako nang marinig ang anak kong umiiyak. Inangat ko ng bahagyang tingin ko pero tanging mga paa ng kasambahay lang ang nakikita ko. Kapansin-pansin ang tubig na tumutulo rin sa kanyang kinaroroonan. Nangunot ang noo ko. Pamilyar na pamilyar ang pangyayaring yon pero hindi ko matukoy kung saan ngayon nangyari.
Sumasakit ang ulo ko. Jason. Natigilan ako. Manang Lolit. Bumigat bigla ang pakiramdam ko. Hindi ko nagawang makagalaw as in Sir Jupiter. Nakuryente ang mga ugat ko ng gulat na siyang nagpaparalisa sa katawan ko at nagpatuyo ng dugo sa loob. Bumalik ang alaala ko tungkol sa kanya mula sa kanyang pag-aalaga sa akin simula nung bata ako hanggang sa namatay siya. At hindi ko man lang yun nalaman agad dahil nilaso ng parents ko ang utak ko sa paniniwalang nasa malayo lang si Manang Lolit pero hindi na siya babalik sa amin. Ang kanyang pagpapakita sa akin gabi-gabi at kung paano niya binalot ng takot ang buong buhay ko sa loob ng ilang taon. Tumulo ang luha ko bigla. Mas lalong nadagdagan ang sakit ng ulo ko. Marami naman sana akong gustong sabihin sa kanya pero umatras ang dila ko. Hindi mo man lang ba naisip na baka may kinalaman ng mga magulang mo sa pagkawala ko? Pakiramdam ko na wala na lang biglang pagsakit ng ulo ko nang marinig yun. Pinilit kong iangat ang tingin sa kasambahay at laking gulat ko nang makitang sugat-sugat na ang kanyang mukha. Nakikita ko na mismo ang galit na meron si Manang Lolit. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko sa kanya habang inaabot ang kamay sa anak kong karga niya. Natatakot ako pero kinakailangan kong kumalma. Inosenteng nakatingin si Cassandra sa kanyang mukha. Wala siyang imik. Tumawa siya. Mahina. Papalakas. Pagkuway bigla niya na lang binitiwan ang anak ko. Mabuti na lang at gumana ang adrenaline ko at nasalo ko ang bata. Namura ko ang kasambahay sa tindi ng takot. Binulyawan ko siya kung ano ba ang kanyang pakay sa akin at bakit hindi niya ako magawang tantanan. Isang nakakikilabot na tugon ang nakuha ko sa kanya. Buhay ko. Nangunot ang noo ko pero hindi ako nakapagsalita. Na-manipulate ang utak mo, Jason. Mas pinili mo pa rin paniwala ng mga magulang mo at nakita mo akong isang masamang tao. Pero ang gusto ko lang naman ay protektahan ka sa kanila. Umarap siya sa akin. Sa pagkakataong ito alam kong hindi na talaga ang boses ni Maureen yun kay Manang Lolit na. Pinatay ako ng mga magulang mo. Nanigas ako. Anong ibig mong sabihin? Sinetap nila ang lahat para mamatay ako. Naghanap sila ng mga taong pwedeng makapatay sa akin at prinotektahan nila ang mga ito sa batas. Nakipagsabwatan pa sila sa mga pulis na tigilan ang kaso para hindi nila matukoy kung sino ang may kagagawan nun sa akin. Ang dahilan kung bakit ako nila pinatay ay dahil naiinggit ang mama mo na ako ang mas kilala mo kesa sa kanila. Umiling ako. Hindi talaga maaaring gawin yon ng mga magulang ko. Alam nila mama at papa ang tungkol sa kung anong meron sa akin at ni Manang Lolit. Hindi rin naman din nahati ang atensyon ko. Sadyang hindi lang ako malapit sa kanila dati dahil kay Manang Lolit lang din naman ako lumaki. Alam kong may mas malaki pang kadahilanan kung bakit nangyari ito sa kanya. Sisinungaling ka. Huwag mo na akong manipulahin. Patay na ang mga magulang ko at dapat ka na rin umalis sa pamamahay na to. Tigilan mo na kami. Umiling siya at dahan-dahang lumapit sa akin. Nanuot ang kilabot ng kanyang makapanindig balahibong tawa. Ako naman na estatwa na mismo sa kinatatayuan. Hindi ko na nga rin halos maramdaman ang mga kamay kong may hawak kay Cassandra. Paiyak na talaga ang anak ko pero binabaliwala ko lang. Hinawak-hawakan niya ang pisngi ko pero hindi ko talaga siya magawang pansinin. Nakadikit ang mga mata ko kay Maureen. Hindi ako titigil hanggat hindi kita nakukuha, Jason. Ilang taon din naman akong naghintay. Ilang taon akong nakabantay para protektahan lang ang pamilya mo sa mga kaluluwang posibleng kumuha sa anak mo. Sa ngayon, pagkakataon mo na ring sumama sa akin. Sumunod ka na. Maraming taon nang nasayang dahil sa pagiging makasarili ng mga magulang mo. Hindi kita nagawang ihatid sa stage ng graduation mo at puro ka na lang sa bahay na parabang isang pilay na hindi makakalakad kung walang suporta. Sumama ka na sa akin, Jason.
Dahan-dahan akong umatras. Inilalayo ang sarili sa kanya pero panay din ng kanyang lapit. Kumakabog na ang dibdib ko, Sir Jupiter. Natatakot na ako, hindi para sa sarili ko kundi para sa anak ko't asawa. Panay ang kanyang sabing sumama na ako sa kanya. Umaagos ang dugo mula sa kanyang bibig. Mas lalo akong kinilabutan. Nanlumo ako nang maramdaman ang matigas na bagay na nabangga ako sa likod. Wala na talaga akong takas. Napalunok ako nang mas lalong lumapad ang kanyang ngisi. Tumulo ang luha ko at mas lalong humigpit ang hawak ko kay Cassandra. Sa kabutihang palad na gawang makarecover ng asawa ko, dali-dali siyang lumapit sa akin at kinuha ang bata. May idiniin siya sa akin at nalaglag ito. Krus! Walang ano-anong kinuha ko ito kagad at inilapit kay Maureen. Nanlaki ang kanyang mga mata. Doon ko lang din napansin na meron palang pindutan sa ilalim ng krus at pagkapindot ko rito tumalsik ang holy water sa mukha mismo ng kasambahay. Napasinghap ako nang may nakitang asong lumabas sa kanyang noo. Mas lalo ko pang pinagpipindot ang krus hanggang sa tuluyan siyang matumba at mangisay. Sinabayan ko ito ng dasal na alam ko at dahil ng kakandabaliktad ng dila ko sa Our Father, gumawa ako ng sarili kong dasal habang patuloy ang pagtalsik ng holy water kay Maureen. Hindi ko ito tinigilan hanggang sa nawalan siya ng malay. Kaagad din naman siyang dinala sa ospital at pinasuri. Dito'y pinagtapat ng asawa ko na ang krus na yon ay bigay ni Father Nunez bilang panghanda sa posibleng mangyari sa amin. Alam niya raw na darating ang panahon na yon, kaya naghanda na siya. Sa awa ng Diyos, Sir Jupiter, naging maayos naman ang lagay ni Maureen. Kaagad din naming tinanong kay Father Nunez ang kasong yun. Napagalaman naming tuluyan ng naging isang masamang entity si Manang Lolit dahil sa tagal nitong nanatili sa mundo. Walang nag-alay ng dasal sa kanya kahit ang kanyang pamilya dahil hindi rin naniniwala ang mga ito sa Diyos. Naawa ako't nasaktan para kay Manang Lolit, Sir Jupiter. May part sa akin na parang nagsisi ako na hindi ko siya pinagbigyan ng pagkakataong makasama ako nung mga times na lagi siyang nandun sa akin. Siguro posible ko pa rin siyang naligtas noon sa kapahamakan. Pero ayon kay Father Nunez, wala na rin siya sa kanyang anyong tao nung mga oras na binubulabog na niya ako. Nagtaka nga rin ako kung bakit napasukan si Maureen ng masamang espiritu, makadiyos siya. Yun pala, nagpumilit si Manang Lolit sa kanya para lang maibahagi sa akin ang katotohanan sa likod ng kanyang biglaang pagkawala sa buhay ko. Matapos ang insidenteng yon, napilitan na kaming ibenta nga ang bahay, pero walang bumili. Binabaan pa namin ang presyo hanggang sa may nakabili nito sa halagang 800K sa halip na 1.2 million. Malaki kasi ang bahay na yon, Sir Jupiter, kahit napakamura ng pagkabenta. Nag-okay na lang din kami kasi kahit papaano nabenta. Ginamit namin ang pera para buksan ulit ang kaso ni Manang Lolit pero hanggang ngayon, working on the case pa rin ng mga pulis. Dahil hindi na nahagila pa ang mga sospek. Wala rin kaming naging kumpirmasyon kung talagang may kinalaman sila mama at papa sa pagkamatay ng kasambahay. Malungkot ang kwentong ito sa totoo lang, Sir Jupiter. Kahit hanggang ngayon, hindi ko pa rin magawang kalimutan si Manang Lolit. Pilit ko pa rin nilalakad ang kanyang kaso sa pagbabakasakaling makahanap kami ng kasagutan tungkol sa kanyang pagkawala. Ipagdasal na lang po natin na matapos na ang kanyang paghihirap sa mundo. Maraming salamat sa pagbabasa, Sir Jupiter. More power sa inyong channel.